Yun po ang dahilan kaya ako umalis noong January 17, hindi lamang para magpagamot. Hindi ko po alam na mayroong Senate hearing nung ako'y umalis, noong January 23. Ang Senate, wala pong alam doon. January 17 po ako nung umalis. Alam kong may ILBO po ako. At January 16, through my lawyer, Attorney Ted Contacto, siya po ay sumulat kay DOJ, copy-furnish ang Bureau of Immigration, tungkol doon sa pagpapaalam o para ipaalam na kami ay paalis o ako ay paalis ng January 17. Maliwanag pong nakalagay doon. Meron tayong kopya noon. May hawak tayong mga dokumento na nireceive ng DOJ, nireceive ng Bureau of Immigration, na ang sinasabi kasi ng Immigration Lookout Bulletin, hindi naman sinasabing magpaalam ka at maghintay ka ng approval. Hindi po ganon. Mas maganda nga kung hold departure na kaagad kasi malinaw naman kaagad na hindi ka makakaalis. Pero ang ILBO kasi medyo confusing ng konti. Pag hindi ka nagpaalam at ikaw lumabas, may kaso ka, contempt of court. At hindi lang basta kaso. Pwede ka na diretso, pwede ka nang pusasan, pwede ka nang nakalagay doon sa ILBO na pwede kang pusasan, pwede kang maaresto, pwede kang daling kaagad sa prosecutor office for inquest. Kapag ikaw ay nag-attempt na lumabas na may ILBO ka. Hindi po nababanggit ng ng immigration or sa publiko na kayo ay may ILBO sa pangalan ninyo at hindi kayo sumulat sa DOJ o hindi nyo pinaalam sa BI, kayo po i-aresto yan at i-inquest kayo kaagad. Hindi po namin ginawa yun. Kaya po kami sumulat. At we signify our intention that we are leaving the following day for medical intervention and seminars. Sir, kasi parang dun sa Senate hearing, ang ini-imply parang hinayaan kang makaalis. Parang ganun ba nangyari? Yun po magandang, alam mo, Nico, salamat sa tanong mo. Isa itong eye-opener na napakahalaga para magbalangkas at patibayin pa yung batas tungkol sa immigration law. Na ito po ang problema at suliranin ng ating mga immigration agents sa airport na kapag lumabas ng isang tao na mayroong lookout bulletin o dati watchlist bulletin, meron pong Supreme Court decision, ayon sa aking pagkakaalam, na hindi natin kayang pigilan ng sinumang taong lalabas na merong immigration lookout bulletin o ILBO. Tatanungin nyo siya, merong nakalagay na instruction doon, pero hindi mo pwedeng i-prevent na siya palabasin. Kaya po nagiging biktima ang ating mga immigration counter. Hindi po malinaw masyado itong sitwasyon na ito na marami pong nakasuhan hanggang ngayon pending in court. Yung mga immigration agents natin na piginiginan nilang magpalabas na may mga ilbo. Nakasuhan po sila. So, siguro po hinihiling ko sa ating senador, sa ating Senado na linawin itong batas at ang Supreme Court decision na ito, linawin ito. Paano ba talaga ipatutupad ng isang immigration agent sa international airports, yung mga may ilbo, paano nilang hahawakan? Katulad na nangyari sa akin, nakalabas ako. May kasalanan ba yung agents? Para sa akin, ginawa niya yung trabaho niya. Para sa akin, isang judgment call para sa kanya. Sinasabi ng batas, sabi sa ilbo, hindi mo kayang i-prevent ang paglabas niya. Tanungin mo siya. Kaya ipinakita ko po, yung sulat ko kay Secretary Aguirre na may tatak ng DOJ, may tatak ng BI. Binasa niya. Wenceslao Sumbero. Kaya nakalagay po sa ilbo ko, Wally Sumbero. Natatakot siguro sila na mademanda ko pag pinigilan nila ako. No, na Wally yan. So, judgment call ng isang supervisor at ng isang agents na ako ay nasa counter, na ako ay palabasin. Pinakita ko po yun sa kanila. Sa matter of fact, if you will see the CCTV, mga isang oras po akong nakatayo sa harapan. At habang pinag-aaralan na until they made the decision to let me go. Hindi totoo sir na may natichismis na may sinuhulan daw. Nako, sa tingin nyo ba, gagawin kong manuhol pa doon? Panunuhol na isyo. Kung panunuhol ang gagawin, dadaan ka ba sa counter? Hindi na. Ako, inaasahan ko na yun, I want to go to it's just para experimental din yun eh. No? Titingnan mo, isang magandang pagkakataon para makita ng Senado, ng publiko, ng bayan natin na may dapat baguhin sa batas na yun. Kung talagang hindi ako dapat makalabas, bakit ako nakalabas? Isang magandang halimbawa yun na nakikiusap sana ako kay Senator Gordon ng Senado na nakakaawa naman yung supervisor at saka yung babae na immigration agent na nagpalabas sa akin na judgment po nila. Sana po maunawaan ng ating mahal na senador na isang paraan ito para mapagtibay pa
yung ibig sabihin ng ilbo. Pag sinabi bang ilbo, dapat whole departure na, wag ng ilbo. Diretso na. Or mag-specific na tao na tatawagan na naka-duty na yun ang magde-decide. Hindi kasi malinaw eh. Kasi nakalagay sa ilbo ko, tatawagan si Secretary of Justice, tatawagan yung prosecutor, tatawagan yung maraming tatawagan. So that is one way of saying hindi ka pwedeng lumabas. E paano kung tulog ako? Paano kung tulog si ano? Siyempre yung supervisor, walang matatawagan. So kung may ilbo man, dapat maliwanag siguro, mayroong naka-duty araw-araw na siya ang magde-decide, judgment call niya. Kasi ayaw nilang mademanda rin doon yung mga ano. Kaya siguro isang paraan yun, makapagbalangkas tayo ng batas para maging malinaw at huwag naman maging biktima yung ating mga immigration agents na nandun doon at kawawa naman sila. Sir, we understand your intention na gusto niyo kung mag-focus dun sa issue ng how to provide revenue to fix the laws para po makakolekta yung government. But then, sir, yung investigation nga po sa nakikita niyo, di ba, is leading towards dun sa pag-solve ng bribery allegation and extortion cases. How about, sir, on that aspect? So, what can you shed light about that issue, sir? Medyo... Saan yung parang... medyo ano, yung liwanagin ng konti. Investigation po natin. Investigation. Tumututok po dun sa allegation ng bribery, ng extortion. Bribery or extortion. Sir, paano po yung ganong issue? Kasi naiintindihan ko po na gusto nyo nga tutukan yung mga issue ng pagkolekta ng revenue. Kung dun po lumihis or dun po pumunta yung investigation sa Thursday, ano po yung mabibigay nyo? Alam mo, magandang tanong yung sa'yo. Salamat. Ano pangalan mo, Iha? Trish po. Chris, anong channel ka? CNN Philippines. Okay, magandang tanong yan. Isa sa magandang tanong na narinig ko ngayong araw na ito. Ang Blue Ribbon Committee, sa pangunguna ng ating mahal na Senador Gordon, ay nakatutok sa investigasyon ng bribery, extortion, sino ba yung kasama dyan, sino ba yung involved dyan, ano ba talaga yung nangyari, totoo bang sinasabi nito, doon nakatutok. Kaya nga po, isa yun sa dahilan ng pagbalik ko. Kasi pag hindi ako bumalik, doon na lamang matututok yung investigasyon. Sino may nanghingi ba? Meron bang nagbayad? Di ba? May nanghingi, ibig sabihin, extortion. May nagbayad, ibig sabihin, bribery. Di ba? Hindi na matatapos, doon na lang hihinto. Malalim po ang background, bakit nakarating sa ganon. Bakit napunta sa ganon? Unang-una, bakit ba merong investigasyon ng Senado? Ikaw, Nico, masasagot mo ba? Bakit nagkaroon ng Blue Ribbon investigation? Malaki po yung halaga at ang nadadawit mga deputy, sumagot naman. alam mo maganda yung tanong mo, pero hindi ko kayang diretsuhin na sagutin ka agad yan. Kasi may background yan. Paano nakarating doon? Kaya doon sa aking opening statement, 90%, 10% lang o 5% lang nakatutok doon sa bribery at sa extortion. Kasi nandun na nasabi ng lahat eh. Question and answer na lang ako. Pero paano ba nakarating doon? Paano ba nagkaroon ng Senate investigation? Is it just about an extortion o bribery? Paano ba nakarating doon? Paano ba na-set yung meeting? Sabi, representative ako ng Jack Lam, I want to set into records, for the record ito, this is a categorical statement. If anybody can prove that I am a middleman or I know Jack Lam, hindi ko na kailangan ng hearing, I will go straight to the prison, to Muntinlupa right away. If anybody can prove na talagang kami magkakilala. So that's answer the question for the record na hindi ko siya kakilala. I am the head of the NGO. It's my obligation for the government to identify, regulate, and maximize and generate revenues from that industry. Obligation ko po yun, said ng hindi ko po siya kilala. So, siguro, Nico, katulad ng tanong ko kanina, bakit ba nagkaroon ng Senate investigation? Siguro mahalaga yon na may tanong. Kung tanongin mo sa akin, sasagutin ko yun. Sir, Makakarating ako sa tanong mo mamaya. Okay, bakit nagkaroon ng Senate investigation? Kaya po nagkaroon ng Senate investigation dahil sa heroic ako na mag-expose ng corruption. Yun po yung dahilan. Nagtataka naman po ako sa ating mga mahal na media at ibang mga tao. Alam mo, malupit ang netizens. Ayaw nila nung tama. Gusto nila mali. Gusto nila mumurahin ka. Kasi yun ang expression ng superiority. Kawawa naman kami. Sino pa ba ang susunod sa yapa ko? Ang sabi ng Pangulo, magsumbong, mag-iskandalo, sumigaw, isabihin ang mga corrupt officials. Ginawa ko po.
Kaya may Senate hearing. Pero ano nangyari sa akin? Kaya nananawagan ako sa mga mamamayan natin na wag kayong takot. Ipagpatuloy nyo at sundin yung yapak na ginawa ko. Sapagkat sa kasaysayan ng administrasyon ng ating Pangulong Duterte, wala nang korupsyong mangyayaring kasing laki nito. Matatakot na kasi may mga taong katulad namin na lalabas, haharap sa panganib. I-intrapin pa nga eh. Di ba? At wala nang pwedeng sumunod na malaking level ng corruption after this. Kasi matatakot na po ang sinumang gobyerno na mag-attempt na manghingi ng pera sa mga ibang tao. So, ang hearing na ito ng Blue Ribbon ay dahil sa